pagparang umaga maging po natin. Salamat sa Panginoon sa pribilehyo ito na may kanyang madamit na harapan ng kanyang mahal na bayan. Salamat sa Panginoon na magdapat-dapat sa kanyang biyaya ay pinaging dapat. Purihin ng Diyos sa mga ganito na muli tayo magpag-aaral at sinumang nag-aalala na tayo sa matawang sampayin natin ng Diyos, Espiritu sa katotohanan, sabihin haleluya. Ang ating pag-aaral sa mga ganito ay nababasa po natin sa Hebreo chapter 11 verses 24 hanggang 27. Inanyanan po tayong tumayaw. Chapter 11 verses 24 and 27. Natin pong basahin ito. Sa 24, sabi na rito, sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tatawagin anak na babae ng Parao. Na pinili pa ang siya'y tampalatanin na kasama ng bayan ng Diyos. Ay sa magtamo ng nagsitikupa na kayaman na kaligayahan sa pagkakatayo. Ay naring malaking kayamanan ang kalutaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Kristo sapagkat ang kanyang tinititigan ay hanggang timbalang kabayaran. Sa 27, sa pananampalataya ay iniwan niya ang Kristo na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyaga ang tulad sa nakakita niya o hindi nakikita. Sa pananalangin, dahil pumunaan po pero Diyos, salamat po sa mga ito na kami po mapalakonan sa pag-aaral ng mga salita. Wala pong lang naasahan sa mga kautikaw sa aming buhay. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa inyo ang gawa na ito at sa inyong magiging Panginoon na itinayo sa aming harapan at gamitin mo siya ang aming Diyos. Yung mga bersikulo na aming pagbabatayan sa tungkol sa buhay ng mga kasama. Iwanan mo po, Panginoon, ang mga salita ng mga kalang parawan sa amin sa pamamagitan niya at sa pamamagitan ng iyong aming Panginoon sa ito'y inapagpalaan sa pamahalang ito. Hindi lamang kami, Panginoon, kundi lahat na kasama namin na sa kamang bata, umalang ito na mahalangin. Kasama namin, Panginoon, na kapatid mula sa lugar ng Dubai. Ay ang Diyos sa mga mababawal umahan lahat ng mga salita ng Panginoon ay hindi po walang kabuluhan ito sa aming mga buhay. Samahan ko sa kami habang kami ginag-aaral na patuloy ang dalangin na ito. Wala na espiritu na siya. Tagapagtuloy namin, Panginoon. At kaya yung nalitin, pinagkataguloy ko namin siya na namin Diyos. Magpakahilan sa aman sa aming kagalignanan. Kuling ng iyong pangalan, salamat sa katugunan sa mga ito. Salamat ng Panginoon Jesus. Amen. Opo na. Kamarin ito ay natin kung hindi ang inyong pinig, ang inyong attention, natin pag-aaral ay mahalagang mga salita ng ating Panginoon. Kung ating balikan yung ating binasang mga teksto, nakikita natin dito na mayroong mahalaga at talagang napaka-bigat na desisyon at pagpili nakita natin kay Moses na kung saan sa ordinaryong pagpapaalala ng mga bagay-bagay ay parang nakakapahalagahan ni Moses yung piliin na siya gawing anak ng hari at maaaring sa inyo rin abot ng inyong kaisipan ay parang masarap i-grab yung opportunity na yun dahil sa meron natin si anak ng isang hari kasi magiging anak ng isang hari. Kaya masasabi natin mahalaga dahil sa ipinagpalit niya yung mga bagay
na sabi ko nga kanina, para walang napakahalaga sa tao, ordinaryong tao, kaysa sa isinagpalit niya ito sa isang bagay na mahalaga para sa kanya, dahil alam niya na ang kanyang nakilalang Diyos ng Israel ay isang Diyos na magkakalugin at bibigay din sa kanila ng kung naman ang kanilang mga kailangan din ang isang bayan ng Israel. Kaya, sa umaga nito ang ating pag-aaralan ay pamagatan natin ng katulad dito sa verse 25, sabi na rito, na pinili pa na kahit tampalatani na nakaroon ang bayan ng Diyos, kahit sa magtamo ng nagsisikupa na kaligayahan sa pagkakasala. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Ang ating pag-aaralan sa malang nito ay our church. Hindi limit sa ating kaisipan na ipinagkaroon ng Diyos ang bagay na yan. Dahil sa naisip niya na ang pagpili, ang pagluwalhati sa kanyang dakilang pangalan ay nagmumula sa isang meron kakayahang pumili na ma-appreciate yung kanyang pagkadiyos. Ang ating mga pagpili, merong mga kabataan na maaaring masasabi natin na wala pa sa accountability na magpili o kanilang pagpili ay maaaring hindi pa sila mananagot sa bagay niya. Pero majority sa atin sa umagang ito, meron na tayo sa kayang pumili. At nakita natin ng ginawang example ni Moses na mga bagay na pinagpalit niya dahil gusto niyang piliin na malakila ang Diyos sa kanyang buhay. Na malakila ang Diyos sa bayan ng Israel, which is ang bayan ng Israel ang iglesia ng ating Diyos. Kaya sumalang ito, unang pagpipilian, sabi niya rito, to become the son of God or to become the son of Israel. Alam niyo po na makapala natin kaninang umaga sa ating pinag-aaralan. Yung pagiging son of God ay actually hindi naman mahirap. At yan ay inaral ng ating Panginoon. Sabi niya sa 1 John chapter 5, kung hindi ako nagkakamali. Dito yung ating nakikilala na tayo nagsisibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisibig sa Diyos, at tinutukan natin ang kanyang mga utos sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Manawa ng mga marunong kapatid, aming bisita, hindi mabigat na talikuran sa kasalanan. Dahil mag-copy ang magiging makasalanan. Magmahal ang magiging makasalanan. Bilang nyo, simpleng pinagpakitaan, maaaring sapat na sa pangangailangan, maaaring sabihin natin na mayroong pamilya, ay nababawasan pa sa kanilang mga bisyo na tumitira naman sa kanilang mga katawan. Na pumamayaan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, it is costly. No? Hindi na kayang matutusan ang paninigarilyo. Hindi na kayang matutusan ang kanilang mga droga na ginagamit. Anong ginagawa? Nagnanakaw. It is costly dahil sa ang kanilang reputasyon masisira. Simpleng pagsisinungaling, natin natin i-example yan. Na sa simpleng pagsisinungaling, yung pagtitiwala ang yung kapwa sa iyo ay masisira. Nasasabi natin costly din na. Iniingat-ingatan ng marami ang kanilang mga reputasyon. Kaya ang pagawa ng kasalanan sa katotohanan ay mas mabigat kaysa sumunod sa utos ng ating Panginoon na nabasa natin kanina na ang kanyang kautos ay hindi mabibigat.
tao. Maging anak ng Diyos o maging anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi na sabi niya sa 1 John 1:3 na ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat sa pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sabagay ay naihayag ang anak ng Diyos upang iwasan ang gawa ng Diablo. Ito yung mga matasakit na aral ng ating Panginoon. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Ngayon, kung inaaral natin na meron tayong kakayahan at pumili na ng tama at mali, bakit ba talagang manatili pa sa tao? Bakit ba manatili pa ang tao sa kasalanan? Nagsalita nito, masakit na isipin na ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. At pag gumagawa ka ng kasalanan ng mga ito, ikay sa Diablo. Ang iyong ama ay ang Diablo. Which is masakit, di po ba? Pero, mayroon tinapili sa akin, maging anak ng Diyos o maging anak ng Diyos. Napag-aaral natin kanina, yung ating tandis ko na, sa tanay ko. O tandis ko kasi mayroong worker rin nakikita ka. Napakasalat natin, yung shepherd na yun, yung pastor na yun, ay inaaral natin na ama. Inaaral natin na ang ating Panginoong Diyos. Siya rin yun. Bakit natin na-appreciate? Ayaw ko kung ako ay napapala kanina, na-appreciate ko yun. Umaasa ko na na-appreciate din yun, na kung saan napapapalag natin. Naroon yung kanyang totoong pagkalinga, naroon yung kanyang totoong pagtutuplay ng kanyang pangangailangan. Di ba? Lahat na lang ng bagay na maalagaan, mabigyan ng tamang direksyon ay ginagawa ng isang pastor. At napakapalad na kung tayo maging anak ng Diyos, yun yung gagawin ng Diyos sa kanyang mga anak. At pwedeng nyo na po yan. Sa John chapter 1, alam niyo po, maraming naghahanap na tao na maging anak ng mga kilalang tao. Mga kilalang personal. Maaaring mga taong sikat sa mga artista o mga taong politician o mga taong mayayaman na parang nang lumarating sa mga pagkakataon na maisip nila ng masarap siguro maging anak sa mga taong pero higit na masarap minsan maging anak ng Diyos sa mga mahal ng kapamilya na yun. No? Sabi niya ito sa John 12, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagdaruban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwing bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ano ang kondisyon? Sampalatayanan, tumulong sa kanyang mga utos, at sabi na natin kanina, nabasa na rin natin kanina, hindi mahihigat ang kanyang mga utos kay sana gumawa ng kasalanan. Alam natin mga pinamahal, maliit man kasalanan, maliit man na pagsuway, maliit man na pag-disobey, kung malaki man ito yung kasalanan na harapan natin sa Panginoon. Kung hayag sa atin ang mga bagay na hindi dapat natin i-disobey. Kaya kawalan ito, lalahanan natin, pinapili tayo. At napakapalad na natin, mga mahal ng kapatid, namin mga bisita, na binigyan pa tayo ng chance na pumili. Nakakamanan ito. Piliin natin na tayo maging anak. Sa mga hindi pa tumaga, piliin natin ang bagay. Kaya sabi nga namin kanina, talagang mayroong pagmamahal sa akin. Yung shepherd na yan, yung Diyos na yan, yung Ama na yan, yung pastor na yan sa akin. Ay pagmamahal sa akin. Kaya, bakit natin sayangin yung pagkakataon na magiging anak tayo ng Diyos? Kalina, talagang tinitingnan kung anong pangangailangan na
nagkakalo. Kaya sa mga ganito, nararapat na sa mga hindi pa tumanggap, hindi pa tiyak na sila anak ng Diyos, sikapin natin na piliin na tayo maging anak ng Diyos. Ilan lang yung mga masasabi natin hindi pa kaya nag-unawa sa bagay niya. Baka hindi pa umabot ng sapo. Marami kami ang mga kabataan pero meron ng kakayahan pumili na magiging anak ng Diyos o magiging anak ng Diyos. Pangalawa, to deal with the God as the people of God or to deal with those mga tao na nasikta ng Diyos. Narinig nyo yung aking example kanina na ako'y kabilang pa nasikta ng Diyos. Kaya akala ko tama na rin yun na kung ano yung dinner na naihanda, prepare, bigay doon sa pastor, sa kanyang kwarto. Pagkatapos kumain, at meron na rin tubig kasama. Pagkatapos doon, meron pinsan din na dapat kayo. Matat, i-comfort. Yan yung mga gawa ng sikta ng reliyon na hindi naman totoong nagmamalasagi sa mga kaluluwa na mahalaga sa harapan natin Panginoon. Sila'y bayaran ng mga pastor. Gusto nyo bang mapuntas mga gano'n? Gusto nyo bang mapabilang sa mga talagang naglalakihang religious group na hindi naman totoong nagmamalasagi sa inyong mga kaluluwa? Hindi naman totoong nagmamahal. Nandito ang totoong nagmamahal na talagang sabi kanina sa example din natin sa isang totoong pastor, talagang binibigay ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang mga lupa. At hindi mo makikita sa sikta ng religion niya. Kaya kung tayo ay pagpipiliin sa mga ito, piliin natin na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Sa kawan ng Diyos, pati na sa Hebrew kanina natin nabasa, napakaganda ang halimbawa ginawa ni Moises sa 27 sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakakita mayroong dina. Pinakalahala na yung pagsunod sa kalooban na yung bayan ng Israel niya ay alam niya na meron kang tungkulin na pangalagaan ko muna. Kaya maging Bisaya, maging nasahan natin na kung kabilang na tayo sa mga anak ng Diyos o sa pamilya ng Diyos, pagyamanin natin ito sa mga ganyan. Gusto aking mga buhay. Napakaganda na lagi natin ma-appreciate at tariwanin mga bagay na yan kung tayo kabilang sa pamilya ng Diyos. Dahil sa yung mga naging halimbawa ng kanina, mayroong nagmamalasakit ulit ka. Bagitin natin ulit na mayroong pastor na nagmamalasakit ka. Kung mayroong lumilihis, mayroong tanungin. Mayroong anong term para tanungin? Kawin. Totoo masakit. Pero yung sakit na yan, nagdadala naman sa'yo sa tamang ganda. Di ba mas masakit yung nalilihis ng ganda? Lagi natin naging example, yung mga nalilihis ng ganda. Wala ang kanilang buhay, ang kanilang future. Wala yung kanilang reputasyon sa kanilang kanina. At nahirap yung kalalagayan naman. Salamat sa Panginoon na sa kanyang tawan na mayroong tutulong at mamalasa. Amen. Sa pamilya ng Diyos, hindi lang nag-iisa kang umaharap ng mga problema at mga kapagtumukan o tuktuman, bagaman ikaw individual na umaharap niyan, pero mayroong nagmamalasakit sa iyong ilugod ka rin. Kung napakasama sa privilegyo, kung pagkabilang tayo sa pamilya ng Diyos, mayroong nag-aayos mo para sa iyo. Para sa ikakatagumpay mo, para sa pangangailangan na dapat mong makawagdan. Mayroong nagmamalasakit sa ilugod ka.
okay na tayo sa pamilya niya. Meron nagpapaalala. Kapatid, ito yung balitan na, marating na sa punto na masakit. Pero, alam mo po, yung tupa, dahil masaktan lang siya sa pangkalawit na yun. Alam niyo po, walang magre-reklamo yan, actually. Walang magre-reklamo. Hindi nga nag-retaliate or hindi yan nag-react na sadali lang or kung ano mang reaction na parang reaction na rin ng pamilya. No. Masakit nga naman yun dahil panukit yun eh. Or may kalawit yun. Pero hindi ka na pagkakakitaan ng pag-react na para na yung pamilya na reaction. Kaya matamang ka na halimbawa. Kaya napakapalag natin na tayo binigyan ng pagkakataon na pumili at kung tayo kabilang na sa pamilya sa mga anak na ng Diyos, pag-iwanin natin ang bahay. Pinili tayo humirasyon. No? Sabi nyo niya sa 1 Peter, madalas natin narinig mga tekstong ito, 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi niya dito, dapat kayo isang lang hirang, isang pag-aaring pagkakasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya o tumawag sa inyo mula sa iliman hanggang sa kanyang kagilagilasan na taliwanan. So, pag-iwanin natin kung tayo rin nasa pamilya na natin. Mga peculiar people tayo. Napakapalad natin. Maraming nadaangat sa bagay na yan. Maraming, yun nga lang, ang mga taong ito, ang inaangat ay popular, hindi lang din. Pero salamat sa Panginoon, sa atin, yung pagiging peculiar natin, ay nagagalang tayo dahil nagiging halimbawa tayo, nagiging ilawan tayo sa masamang mundo ito. Yun yung ipapapasalamat natin na hindi tayo nagiging problema ang bayan. Alam mo po, yun eh. Dahil pa mga reliyosong tao. Problema ng bayan. Kami yung mga nagatira pa sa anong lugar natin Aratan. Alam niyo po, tayo sa faktor na nandita ng reliyon na naging problema kayo ng bayan dahil matagal na niya kung galing sa rin ng maaari niya binaril. Reliyon ng tao problema ng bayan, faktor pa naman siya na mawalan niyo pala. Nagkaroon ng takot yung mga tao na makalilot sa kanila. Meron tayong pagkakataon na pumili at dapat piliin natin na maging kabilang sa mga anak mo. Sikta ng reliyon, alam, direksyon. Puro division. Pag merong lumaki na yung kanilang kawat, daw, meron naman mas matalino. Ang hindi kaya yun, gagawa ng kanyang sariling sikta ng reliyon yun. Si tatay, nung kami nagpintuhan kagabi, naman hindi talagang makakapito na kay tatay yun, naway naliwanagan na siya, na kung meron naman siya naging observasyon, si tatay pala ay naging 5 taong anak na rin ng Diyos. Na nagulungan, dahil may mga nagtanakala na ginawin siya yung Church of God, nakakalugod nga naman, pero si tatay naway, kailangan natin sa patuloy, bukasan kanyang puso kay Sipal, na ang kanyang kaibigan ay manatiling ligtas, pero mahalaga rin tayo. Sabi ko nga sa kanya kanina, na hindi natin pabayaan yung pagkikipagtipon sa pamilya ng Diyos. Tingin pa rin natin yun tayo. Dahil hindi tayo magtatagumpay. Pangalaman natin sa bata, yung mga nagbabata na yun, kung mati pa rin yung isa doon, tayo, hindi magtatagal mamamatay din yan. Kaya narapat na sumama ulit tayo. Mayroong tutulong pamilya, mayroong tutulong nagmamalasakit sa evangelyo ng ating Panginoon, magipagkaisa ulit tayo. Si tatay
maaaring sa pagpupintuan, may kitas pa rin. Kaya nag-iingat. Meron siyang aral na nalalaman. Pero merong mga pangyayaring naging talira sa imahe ng Iglesia natin Panginoon. Pero hindi pa rin dapat magiging dahilan ng tayo. Naway, dalangin natin si Tatay na piliin niya na to be with the people of God. Masarap, mahina. Alam niyo po, yung pinatuloy sa nagiging ng masarap Friday, yun din yung pinasalamatan sa ating Panginoon. Hindi mo kapatinin sa isang kapatid na kapatid, tulungan mo ako. Meron pang pusa. Meron pang mamlasakit. Meron talaga pagpresentahan ng beralan dito. Sige, ano yung dapat natin? Napakasarap mapabilis sa pagkakas. Yung kalilang proven na lagi kong binabanggit ng nagalas Friday. Proven po yan. Pagyamanin na natin na tayo napapilaw sa iglesia ng Diyos. Napakasarap. Yung kalilang salamat sa Diyos, kulang na sabitin na yung maramdaman mo yung pag-ibig na wala mong magpupulo yung pag-ibig. Kaya pagyamanin natin ang mga bagay. Ano ba? Ang pagkakang pipiliin, pangatlo sabi na dito, to have spiritual riches or earthly treasure. Nabanggit natin kanina, pero mga nag-aaral din na maging anak ng mga sikat na politician, naging anak ni Gokongwe or Concepcion family or Ayala family. Masarap na naman. Dahil sa maaaring ang mga pangailangan material ay matutustusan. Nakakalungkot lang kung yung mga bagay na ikakasama ay nakaintip, yan nga yung hindi maganda na magkaroon lamang ang tao, magbibigay lang siya ng atensyon, pagpapahalaga sa mga material na bagay. Dahil ito'y pumupupas. Pati niya rin sa ating namata ng ulit kanina, na mga bagay na pumupupas lang. April 11 ulit, na pinili pa ang siya'y ang palatani na natahan ng bayan ng Diyos, kaysa ng tamo ng nagtitikupas na kaligayahan. Ang kinimuha ng lahat ng bagay sa mundo nito. Sige, iyon na ang lahat ng mga magagandang sasakyan. Sabihin ka natin, iyon na ang lahat ng magagandang sasakyan ni Paul. Magandang nasawa, magandang lalaking nasawa. O baka kami na tayo pang maraming magandang nasawa. Iyon na. Pero naman ito'y kakapahamak ng iyong nag-iisang kaluluwa. Tayo. Kaya sa umagang ito, hindi dapat na paglataan natin. Pagbigyan pansin, yung bang full attention. Sa totoo naman, kailangan natin yung financial na bagay. Unang-una, pinagpagalangin pa nga natin na merong kasagapahan ng Diyos na maaaring pagyamaning material, na merong magaang kamay na dumudukot sa bulsa na mag-abot din ang tulong dahil katambahan na gawa ng Diyos ang financial na bagay. Yan ang katotohanan, kailangan natin ang mga bagay yan. Pero hindi dapat na may namin ang panding sa mga bagay na lang din. Magugula tayo ng Sunday na pwede naman hindi. Kung kailangan natin talaga, dahil tayo naman namuhan, katulad ko rin sa Dubai, pero salamat sa Panginoon, out of 8 Sunday, meron akong dalawang schedule na pang-araw na Friday. Pero ako pinagpapasalamat sa Panginoon, meron akong pagkakataon na napiperfect ko rin yung 8 Sunday. Dahil meron kami sa apat na araw-araw namin, meron mga chance na full day ako sa unang pang-araw. Meron kasi unang dalawang pang-araw sa dalawang pang-gabi yung cycle ng pasok ko. Kaya wala akong talagang hindi yun. Salamat sa Panginoon na napiperfect naman paminsan. Ibig ko lang sabihin, mga kapatid, huwag natin hayaan na agawin ang araw para sa Diyos, para lang
matutusan ng ating mga pamilyaran. No, hindi yan yung tamang kaparaanan na makawagan natin ang ating mga pamilyaran. Lagi natin ituon ang ating pananalig, pagtitiwala sa kaparaanan ng Diyos na matutusan ng ating mga pamilyaran. Napagkarawan natin yung kanina. Iyaman na niya lahat ng ating mga pamilyaran. Kaya, hindi na dapat napaglaan pansin. Ibigay natin yung full attention natin na counting yung mga earthly treasure na yan. Kundi na piliin natin yung heavenly riches na sinasabi. Diyan yung magpapasimula, sabi namin kanina, yung kaligtasan, yung pagiging anak ng Diyos, doon lang magpapasimula na totoong meron tayong yaman na hindi mababayaran ng drinking, hindi mababayaran ng yalan. Yan ang yaman na yan na dapat pagiging proud tayo at pag-ingatan din naman natin. Amen? Hindi yan ang bibili. Maraming gusto magkaroon ng kapayapaan, gusto pumunta ng mga rest house nila. Nagpapagawa ka rin ng gusto nila ng peace. Pero paminsan, maaaring nagigigdaan ka na doon papakamatay dahil sa himig. Yan yung mga taong hindi na nasumpong ng totoong yaman sa buhay na ito. Alalahanin nyo po, kamit na nila yung earthly treasure na yan, pero nagpapakamatay. Yan, napapalitaan natin yun, di ba? Meron silang kakayahan. Pero nalalaman na lang na nakaham kanilang sarili, kung saan nila hinaham sa kanilang sarili. Kaya totoong yaman ay magpapasimula kung tayo na pabilang sa pamilya mo. Maging anak ng Diyos. Amen? Ano ba sa mga nagito ang dapat pipiliin? Sabi ito sa pang-apat na huli, to go to heaven or to go to hell. Meron tayong pagpili dyan. At meron tayong pagpili dyan, mga mahal kong kapatid. Aming hindi biro ang bagay na yan dahil sa ang pinag-uusapan natin sa bagay nito ay walang hanggan. Madalas kung ang example, maaaring yung kabataan, hindi pa sila na-predict yung centennial year noong 2000. 2000. Year 2000. 100 years ng bansang Pilipinas, centennial year. Alam niyo po, maraming nagpasalamat na 100 years ng sinilibrate yung pagiging bansa ng Pilipinas. 100 years. Pero ang eternity na pinag-uusapan natin, mga maraming kapatid, na aming bisita, hindi po yan 100 years lang. No? Hindi rin yan 1,000 years lang. No? Na-predict na natin 1,000 years. Parang matagal na rin po. Yung average na taon ng tao ay maaaring sabihin natin na sa panahon sa salukuyan, baka bumaba na ng 50 o 55. Sila nila noon, nasa mga 85, 70. Baka sa panahon sa salukuyan, baka nasa 60 o 50 na. Ang average na tao ay nabuhay ng tao sa panahon nito. Eh kung sabihin na natin ang 1,000 years, parang matagal na rin yung eternity. Sa 50 years o mga 950 years na rin eternity. Pero ganoon yun, kung ang tao lumakawa ng kasalanan sa 50 years yung tao na iniluhay sa mundo nito, 950 years naman na mapupunta siya sa impyerno, nagmamahal ang kanilang mga ngingin doon. Pero sinasabi ng Biblia na mga uul na hindi namamatay. Ang hirap po nun. Alam niyo po, ako nagpapasalamat sa Panginoon na ito yung patutungo ng bakit nagkaroon ako ng entusiasm na certificate ng kalooban ng Diyos. Dahil na actually diyan sa bagay na yan, sa topic na yan, sa impyerno. Tutupan mo yung impyerno? Nakasakaya ko papuntang school. Sa kanyang college ako noon. Meron dalawang nakasabay akong mga matatanda. Nagpintuhan ang tungkol sa impyerno. At meron silang mga ilustrasyon. Sabi ko,
pagbukas ko nga lang, paminsan pag nagtitindihan na nagtiprepare ng apoy para magsain, ito panganay kasi. Pag napapasok na sa basa o sa apoy ng kuskuro, sabi. Kaya, naisip ko nung mga oras na yun, paano kaya magtutuloy yung inverno? Paano kaya magtutuloy yung inverno? Kaya doon nakasimula na, ano na, dapat kong gawin? Kaya religious ko na yung aking mga magulang mo, aking lola, doon ako lumaki sa aking lola. Disbit na revolto, punta sa ibang kapitbahay, ilang number ko panalaki, at malapit na rin na matapos, excited na malapit na matapos, dahil meron kainan. Religious ko yun. Akala ko, pwede lang magiging magpatuloy sa ganung buhay. Religyoso, nakikinom ng alak, nakikilasing, meron din sigarilyo, sabi ko, okay na yun. Religyoso eh. Pero hindi na satisfy ang aking kaluluwa ng mga oras na yun. Sabi ko, okay na rin kaya no? Na maging religyoso, hindi na kaya ako mapunta sa impyerno. Pero mga kapatid, hindi nila ang bagay na yan. At pinasalamaan ko na ang audio na nagbigay siya ng daan. Nakita niya yung aking puso na nagsusumikap na umayaw sa kalalagayan na yun. Ano ang dapat gawin? Yung mga tanongan natin ng mga tayo na yun. Although, ang process ay nag-attend ng mga religious group din, mga buwanagin daw na grupo, kung ano ang mga pangalan, hanggang sa napunta ako sa Pampanga, naging talagang naging seryoso ako. Seryoso ako nag-attend doon sa grupong yun. Nung napunta sa Hong Kong, sa Panginoon namin kinatagdako ng Diyos, na nagpapahayag na masakit ang mga salita natin ng Panginoon. Masakit dahil sa seryoso nung pag-ipa ko na religious group na yun, mga dikta ng reliyon. Akala ko, yun yung tugon na hindi ako mapunta sa impyerno. Pero nung nagpapilihan ko ng aral ng aming Panginoon, ako, kakaiba ko nasasakit sabi ko, parang imposible yata. Pero, dahil sa nakita na ng Diyos, na pinagyaman ko na pag-aralan, pagbubulig-bulayan, sabi ko, kahit masakit, sabi ko, totoo naman, sabi niya. Isang bagay na ninasalamakan ko sa araw na yun, nagkaroon ako ng pagkilala na sa mga araw na yun, isa pa rin pala akong makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Kaya puli na doon, iyon yung naging daan na aking din pag-iingatan na harapan para hindi ako mapunta sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, hindi yun yung talagang nagiging motibo na ngayon na mapabilang sa pamilya ng Diyos para hindi mapunta sa impyerno, kundi ang motibo ay iba ang aking pag-ibig natin. At tuloy yung pag-ibig ng Diyos at siya nagiging daanan kung bakit namumuhay na naayos din sa kalooban natin. Hindi yung takot sa impyerno. Pero sabi ko nga kanina, hindi biro po ito. Ang pagpili na pagpunta sa heaven o yung pagpunta sa impyerno, hindi po sa biro. Narito tayo sa umagang ito dahil sinitreasure natin na ang aming kaluluwa ay madala rin natin sa tamang daan. Na mapunta rin sa reward ang ating pinapagawan na itong heaven na ito, reward ito at mainam na matindihan natin sa panahon at kalukuyan, alam natin na tayo mapupunta sa inihanda ng Diyos na pupuntahan natin. No? Sinanay yun, hindi ko siya makakalimutan dahil sa kanyang mga witness na lupa man ay langit na rin. No? Alam na po, yun yung dapat nasa puso natin. Yung ating paglilingkod na ito, nasa lupa man, nasa lupa pa man tayo, ina-appreciate na rin nawa natin na yung ating nilalakala ang akbang, mga Kristiyano, akbang ng mga Kristiyano. Eh ito yung pasimula na tayo ay nasa langit na rin.
Hinahanda natin, sinasabi natin ang ating sarili sa mga gawain. Doon sa lang, sinari pagpupulong natin pagpupulong. Sinari pasasalamat. Yan ay gawain natin yan doon sa langit. Kaya nalalaman natin pag-ingatan na lagi natin piliin sa araw-araw na tayo mamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ito yung magdadala sa atin sa langit na ito. Amen? So mga ganito ating pinapakalagaan ng gagaling sa iba't ibang lugar ang bawat isa sa atin, nagtitipon tayo dahil alam natin na ating ginagawa nito ang siya magbibigay kapulihan sa Diyos na mag-a-affect sa atin sa langit. Sabi niya sa 1 Peter 1:15, no? Mamuhay tayo na may kabananan. Dahil ang tumatawag sa atin may banal. At ito lamang ang kondisyon na yun. Yung kabananan na yan na marami bang parapagang talagang nire-read nila yung aral na yan dahil ang kanilang kaisipan nila ng tao habang nabubuhay na kakasala. Sila na, kung ayaw nila talagang tagapin tayo na binigyan ng pagkakatao at piliin na magkaroon ng buhay banal sa panahon at salukuyan, pagyamanin natin ang bagay. Dahil lang sa sabi nito, all the things will be there. Ang mga banal na pangalan, yung kawiti na Kristiyano lamang, banal na pangalan, siya lamang pupunta sa langit. Kaya, sa umaga nito, naway lagi natin alalahanin na ating pagpili ay isang pagpili na magbibigay sa atin din ng kabinawaang spiritual. Magiging anak ng Diyos. Alam mo, pag sinabi natin na mahal natin ang ating kapwa o mahal natin ang ating kapatid, ang totoong pagmamahal ay katulad ng nabanggit ng ating tagapagpangunan kanina na hindi mo itutuloy yung mga alam mong ginagawa at pinatapos ng iyong kapatid at hindi mo siya sinasangayunan. Alam niyo po yung pagsaway, yung pagpapaalala, yan yung paraan na makikita sa isang anak ng Diyos na nagsasaway, nagpapaalala, o nagpupulit. Yan yung mapapakita at isang tunay na anak ng Diyos o tunay na kapatid kung ginagawa niya sa kanyang kapwa kapatid o sa kanyang maaaring mga sa buhay. Sabi ko nga nung nagawang kami ng pagkakawin kay Arvin sa last year sa aking mga kapatid talagang nung mag-aaral kami. Sabi ko nga, hindi ko masasabing mahal kayo na hayaan kayong magpatuloy na maglating-lating, patuloy na umawak ng sigarilyo, patuloy na gumawa ng kasalanan, at sabihin ko sa inyo na mahal ko kayo at hayaan ko kayo makita na niya. Kaya ito kayo, sabi ko na sabihin sa inyo na hindi kalungan lang yun sa mga bagay na yan at yan ang magdadala sa inyo sa wala hanggang kapulusahan. Huwag nyo isipin na sinasama kayo o pinagkailangan ko ang inyong buhay dahil nararapat na dahil pag mahal kayo, nakakang ipaabot sa inyo mga bagay nito. Sabi ko sa aking mga kapatid. Yan yung totoo pagmamahal. Yan hindi yung sabihin mo sa iyong kapatid na mahalan siya at tinutuloy mo man, tinutuloy mo lang din. Yung kanyang mga maling bakit. At yun sa atin, sa atin na nagpupoy, kailangan wala rin kapitan. Kailangan natin para magiging makapangyarihan ng ating pagsaway. Matulungan ang pumili ng bagay na kaya-aya para panahangin. Usapan natin kanina, salamat sa Panginoon na mayroong pagmamalasakit. Yung pagsaway, yung pagpapaalala, yung kinausap ka na ito yung nararapat. Paminsan, makaramdam yan ang sakit.
lalo na kung hindi pa lubusan na ihandog yung mga reservation nila. Kasi mga kami nung nakarang pwede, may reservation na dapat yan, mawala na dapat yan, yung sugar na yan, manilo na dapat yan. Yan yung pag nasagi, kumakaray, lumalaban pa. Nandun na yung negative na reaction. Dapat manilo na yan, may paraan ng Diyos sa bagay niya. Kaya namin siya, ang Diyos, ang magnilo dyan, bagaman masakit. Nararapat lamang na mayroong kababaan na tanggapin, sundin ang kalooban ng Diyos, giginhawa natin buhay. Kaya, trabaho ito. Ang paghawag sa atin, piliin natin na sa ating individual na buhay, harapan ang Panginoon, tiyakin natin, sa inak ng Diyos. Tiyakin natin sa mga ito na lagi natin pagyamanin. Tiyakin natin yung pakikipagtipon, pakikipagdaita sa gawain ng ating Panginoon. Kung mayroong paraan, huwag natin sayangin. Huwag natin mag-absent sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung nasa bigugan pa kami, lagi kong naririnig. Yung prayer meeting, alam niyo po, yun yung hininga ng Kristiyano. Yun yung hininga ng Kristiyano. Kaya, salamat sa Panginoon, may mga kadahilanan din yung ibang mga kapatid. Pero, kailangan nakita ng Diyos na meron tayong effort na ginagawa na hindi mapabayaan. Yan yung magiging kaparaanan na maaaring yung spiritual readiness na yan. Yung matayang din, no? Sabi na nila, maging bato. Yaman na sana, naging bato pa. Dahil natin sa ating kapabayaan. Kaya, nararapat, tulungan natin ang ating sarili na dahil sa pagkikipagtipon sa mga anak ng Diyos. Piliin natin na tayo kabilang sa pamilya. Ano yung mga Diyos? Yung spiritual readiness. Pagkimanin ating i-treasure ito. Patuloy tayo mag-deposit sa pangkong ito. Sa makaramit na yaman ito. Sa anong kaparaanan? Sa ating patuloy na pagsusumikap na maging tapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, maging tapat na magulang, maging tapat na anak, maging tapat na kapitbahay. Pagkimanin natin yan, alam niyo po yung bawat gawa na ginagawa natin sa harapan ng ating Panginoon, nagdidiskutin po tayo ng yan. Hindi yan masasayang. Yung effort na yan, yung pagpapalalo na yan, hindi yan nawawalang bahala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pagkimanin natin ugaliin, mag-deposit, treasure yan. At hindi masasayang na lahat ng yan. Pangapat, tiyakin natin na yung klase ng pamumuhay natin sa panahon at kasalukuyan ay ito yung pamumuhay na angkop or fitted sa karayaan ng langit. Sa karayaan ng ating Panginoon. Kaya mga aming kapatid, aming mga bisita, meron tayong kakayang pumili. Gaya ni Moses, pagpaliban natin yung mga bagay na hindi totoong mahalaga sa buhay ng tao. Talagang nakakapagpagihan at piliin natin yung mga bagay na kaya-kaya sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, simpleng tayo yan, naway, tulungan tayo ng Diyos. Habang tayo ng buhay, piliin natin yung magbibigay sa lura kanyang lakilang. Amen? So mga ito, tayo yung mag-uwag ng panalangin, tayo ito tumayo. Ang namin Diyos na dakilan sa namin, Panginoon, salamat. Panginoon, salamat po sa walang ito na muli Panginoon sinamahan. Salamat sa inyong paalala na ang tao ay hindi pong binigyan ng kalayaan na pumili, Panginoon. Na umunawa ng mga bagay na labang sa inyong kalooban at umunawa ng mga bagay na kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito na aming pangalagahang piliin yung mga bagay na bibigay lubos sa inyong harapan. Alam po namin na hindi namin makayanan pumili kung aming sarili ng mga bagay nito. Kaya sa umagang ito aming
patuloy na itinasamo na hayaan po ang inyong guidance sa mga siyang aming laging angkinin at laging makarasal pa rin ako kung pagdalang sa bawat desisyon, sa bawat pagpili namin naman. Ikaw ang siyang malalahati pa rin. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa umagang ito aking pagyamanin ng pagkakataon na inyong binigay sa amin ang pribileyo nito na dapat namin piliin namin ang mga bagay na sa inyo ay nagbibigay ng happy na kapag kami na pumuhay, Panginoon. At sa bagay na yan, aming naiintindihan ang mga nakapaligid sa amin, ang aming mga anak, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga mahal sa buhay, na sila man sa pamagitan ng aming pagpili ng bibigay ng konsenyo ay piliin ginawa nila sa tamang panahon naman na paglingkuran sa kanila, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, na lagi pong binigyan ng pagkakataon na mabigyan kami ng tulong o wisdom sa bagay na yan at naway aming pagyaman habang kami nabubuhay naman. Kaya salamat po, Ama, sa inyong presensya, salamat sa inyong pagsama, naway sa aming pag-iwalay, Panginoon, at mamaya hapon sa aming muling pagsama-sama para magbigay dakila sa inyo. Ikaw na patuloy tumulong na magganap ng mga bagay na ito na ang bawat isa ay meron pa rin kadalasan makipagkain sa Panginoon. Kaya sa inyo po namin itinagtatagumili ng lahat ng ito at salamat sa katagumpayan sa pangalan sa dalangin at salamat sa dakilang pangalan namin, Panginoon.